Tatapat kung mamatay na ito, yung asawa ng babae o yung asawa ng lalaki, ang sabi ng talata, ay kalag na sa kautusan ng asawa. So, pamilyar naman po tayo kahit naman sa panahon natin. Bakas dito na ang mag-asawa, kayo lang ang magsasama, no? Nakatali ka sa kautusan ng iyong asawa. O siya lang ang nagmamayari sa'yo. No? In verse 3, so then if, while the husband live, she be joined to another man, she shall be called an adulteress. But if the husband die, she is free from the law, so that she is no adulteress, though she be joined to another man. Yan ang kasunod niya po sinabi. Kaya nga kung samantalang nabubuhay ang asawa, siya'y makikisama sa ibang lalaki, siya'y tatawaging mangangalu niya. Datapwat kung mamatay ang asawa, ay laya na siya sa kautusan, ano pat siya'y hindi na mangangalu niya, bagamat siya'y makisama sa ibang lalaki. Ito na ngayon. O kung samantalang nabubuhay pa yung iyong asawang lalaki, ang sabi niya, tali ka sa kautusan ng iyong asawa, kung makikisama ka sa ibang lalaki, ang sabi, tatawagin ka mangangalu niya. Yan naman po talaga akong kautusan. No? Datapat kung mamatay ang asawa, ay laya na siya sa kautusan. No? Ano pat hindi na siya mangangalu niya kung makikisama na siya sa ibang lalaki. No? Kung ikaw ay mag-aasawa na ngayon sa ibang tao, sa ibang lalaki o sa ibang babae, pagkatapos na mamatay ang iyong asawa, sabi dito, pwede na, sapagkat patid na yung tali o yung kautusang nagtatali sa iyo sa iyong asawa. Sapagkat siya'y patay na. Siya'y laya na sa kautusan. No? So ano yung kinalaman nito kung sa sinasabi sa verse 1 na tayo yung sinusulatan niya na mga taong mayroong kapangyarihan na pautusan sa kanila samantalang sila ay buhay. So ano yung kinalaman nitong tinatalaki niya tungkol sa mag-asawa? No? Sabi dito sa verse 4, wherefore, my brethren, ye also were made dead to the law through the body of Christ, that ye should be joined to another, even to him who was raised from the dead, that we might bring forth fruit unto God. Gayon din naman, mga kapatid ko, kayo'y nangamatay rin sa kautusan sa pamamagitan ng katawan ni Kristo upang kayo'y makisama sa iba sa makatuwid bagay doon sa nabuhay na mamuli upang tayo'y magsipagbuha sa Diyos. No? Ang sabi niya, ito na ngayon ang sitwasyon niyo, mga kapatid. Kayo'y nangamatay rin sa kautusan sa pamamagitan ng katawan ni Kristo. No, kung paano yung mag-asawa ay natatali ng kautusan samantalang buhay, yun yung paliwanag niya. Kaya ang sabi niya dito, kayo'y nangamatay na rin sa kautusan. No? Pag namatay na kayo sa kautusan, ibig sabihin, napapatid na yung nagtatali sa inyo. Saan po? Doon sa kautusan na nagtatali nga sa inyo. Katulad din naman ng mag-asawa na itatali na kanilang pagsasama. So, kayo'y namatay na sa kautusan sa pamamagitan ng katawan ni Kristo upang kayo'y makisama na sa iba. No? Para pwede na kayong makisama sa iba. No? Maaari na kayong makisama sa iba. Kanino? Ang sabi dito, sa makatwid bagay doon sa nabuhay na mamuli. Sino po yung tinutukoy dito nabuhay na mamuli? Wala na po yung iba, kundi ang ating Panginoon sa Kristo. No? Upang tayo'y magsipagbuha sa Diyos. Kaya ang katanungan po dito, mga kapatid, no? Kung sila'y namatay na sa kautusan, kailan nangyari ito? No? Kailan po sila namatay sa kautusan sa pamamagitan ng katawan ni Kristo? When did they die? No? Yun po ang katanungan dito. Ang matatagpuan po natin kasagutan, makikita rin po natin sa aklat po ng Romans. In verse 6, chapter 3 to 5, ganito po ang kasagutan. Doon po sa katanungang itinaas natin kanina. Sabi po dito, or are ye ignorant that all we who were baptized into Christ Jesus were baptized into His death? We were buried therefore with Him through baptism into death,
that like as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, so we also might walk in the newness of life. In verse 5, for if we have become united with Him in the likeness of His death, we shall be also in the likeness of His resurrection. No? Ito yung moment na ito yung panahon na namatay tayo. Ito yung sagot ko sa tanong natin kung kailan sila namatay. Katulad din naman natin, na tayo'y namatay noong tayo'y binautismuhan. Yung sa the moment that we undergo baptism, we baptize into His death. No? Ang sabi nga nyo, we buried therefore with Him through baptism into death. Tayo'y kung paano namatay si Kristo, no? At siya'y inilibing, tayo rin naman ay namatay at inilibing sa pamamagitan ng bautismo. Ang sabi niya, no? Para kung paano binuhay na manguli si Kristo sa mga patay, eh ganoon din yung gagawin sa atin. Sapagkat nakipagkaisa tayo sa kanyang kamatayan at pagkalibing. At ito'y nangyari doon noong tayo ay binautismuhan. Ito yung kasagutan kung kailan tayo namatay sa mga kautusan. Gaya rin naman ng mga naunang Kristiyano na sinusulatan ni Apostol Pablo na namatay sa kautusan. No? Now, in verse 4, no, yan po yung sabi kanina, now, in verse 5, ganito po ang kasunod na sinabi, for when we were in the flesh, the sinful passion which were through the law wrought in our members to bring forth fruit unto death. Tagalog, sapagkat lang tayo'y nangasa naman, ang mga pitang salarin na pawang sa pamamagitan ng kautusan ay nagsigawa sa ating mga sangkap upang magsipagbunga sa kamatayan. No? Sabi niya, nung tayo'y nangasa naman, sabihin nung tayo nasa prinsipyo pa nung makamundong, ibig sabihin yung ating mga isipan at ating mga puso ay nakatuon sa mga temporary things. No? Nakatuon dun sa mga dikta ng ating laman, kung ano ba yung gusto ng ating katawang lupa. Pag ganun po kasi, hindi natin kinukonsidera yung ano yung kalooban ng Diyos, ano yung kautusan ng Diyos. Kumbaga, tayo'y nabubuhay lamang sa laman. Sinasabi niya, sapagkat na tayo'y nangasa laman, ang pitang salarin, ito ngaan niya, yung nagsigawa sa ating mga sangkap upang magsipagbunga sa kamatayan. No? Kaya, we bore fruit into death because of our sinful passion that worked in us. So, yung pitang salarin, ito yung gumawa sa ating mga sangkap para magsipagbunga tayo sa kamatayan. So, ibig sabihin, yung consequences po ng mga kasalanan ginawa natin, nagbubunga para ito ng kamatayan. Yun yung sabi dito. At bilang po patunay at suporta po dun sa sinasabi niya, basahin po natin yun nasa chapter 6, verse 26. Ganito po ang kanyang sinabi. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. So dito, inulit niya yung sinasabi niyang ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. No? Yun yung sinasabi niya sa verse 5, chapter 7, na yung pitang salarin, ito yung nagbigay dahilan kung para tayo magbunga sa kamatayan. Katulad ng sinasabi niya dito sa chapter 6, na ang kabayaran nga niya ng kasalanan ay kamatayan. No? Pero kung pansinin po natin ang ating paligid, tayo naman po mga tao, o yung iba man po, nabubuhay pa rin naman sa kasalanan. Ano po? May mga taong patuloy pa rin sa ginagawa nila mga kasalanan. Pero sabi ng Biblia, bakit ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan? Bakit nakikita natin ang mga makasalanang tao na buhay pa rin? No? Physically, buhay ang mga tao ito na gumagawa ng kasalanan. Kung sinasabi ng Biblia na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, bakit nakikita natin ang ating mga sarili o yung ating mga kapwa-tao na nabubuhay sa kasalanan? Ito'y buhay pa physically.